Kamusta po OTG friends and welcome back to our channel. For today's video, ang pag-uusapan po natin ay kung paano gumawa ng resume. And if you're interested, please keep on watching. Ngayon nga po na unti-unti nang lumalaki yung ating pamilya at kahit na paisa-isa ay may nadadagdag po sa ating mga subscriber at followers ay isa pong natataon at napapanahong topic itong paggawa ng resume. Kasi nga po, ngayon, medyo may mga pangilan-ngilan akong nakikita na resume at meron lang akong mga napansin at gusto kong i-share sa inyo para sana kung gagawa kayo ng resume or yung iba nga na nagtatanong kung paano gumawa ng resume, sana itong video na to ay makatulong. Kapag po nag-a-apply tayo ng trabaho, kadalasan po, nire-require nila na mag-submit tayo ng resume or curriculum vitae or yung CV. Make sure po that you stay with me up to until the end of this video. And let me help you create your resume or your CV. Kumusta po? My name is Ray, your chef on the go. And kung bago pa lang po kayo sa channel natin, kindly subscribe, follow, like, share, and please hit the notification bell so that you will be updated with our upcoming videos. Ayun nga po, ngayon ay gagawa po tayo ng isang traditional resume or yung mga normal lang na resume, yung usual na nakikita natin, ha? Simple version po ng isang resume. Kasi nga, itong mga nakarang araw, ang dami kong nakikitang resume. Yung iba, 6 pages, 7 pages. Pwede natin itong paiksiin. At yun nga po, yung mga ibang bagay na hindi na irrelevant, huwag na natin ilagay. Straight to the point, yung first page, yun ang pinaka-importante doon. Pag yun ay nakita at nakita na agad yung mga importanteng detalye, lumalakas po yung possibility, yung chances na tayo ay ma-hired. Kaya tara po, simulan na natin. Ngayon po, ang gagamitin natin ay Microsoft Word. Mag-open lang po kayo ng bagong document and i-assume natin na nag-a-apply po tayo as a cook or a line cook sa isang hotel or restaurant. Pag sinabi pong cook, ito yung may mga general tasks na preparation, cooking, and other kitchen duties, ha? Yun po. Yung first part po ng resume na kailangan makita ni client or ni ng business ay yung ating name. Ayan. Pwede po nating siyang lakihan or nasa sa inyo kung gusto nyong gamitan ng ibang font. Yan, okay. Happy na ako dyan. And then, yung pong position na ina-applyan natin. Sabihin na lang natin na ga-apply tayo na, mali. Cook. Ayan po. And then, yung susunod na line, yan po natin ilalagay yung ating mga contact details. Ito. Yan. Address, phone number, and syempre yung email address po na inyong ginagamit. And then, dito na rin po maglalagay tayo ng photo. Yan. Happy na ako dyan. Up. Laitan natin ng konti. Pwede rin po tayo maglagay ng line dito. Yan, para ma-separate siya ng kaunti doon. Yan. Yung next part naman po ay maglalagay tayo ng isang professional summary or yung palagay nyo na pwede nating i-offer sa mga clients kapag tayo ay nag-a-apply ng trabaho. Katulad nito. Ayan. Itong overview po na inilagay ko dito ay example ko lang. If you can think of a better way or yung ibang
Kung meron kayo dyan na mas magandang version nung sa inyo, yun po ang inyong ilagay. Gumawa po kayo ng isang magandang statement about yourself at sigurado po tayong makakatulong yon habang kayo nag-a-apply ng trabaho. Please feel free po to use your own. Ito po ay example ko lang, lalo na dun sa mga baguhan at saka dun sa mga ngayon pa lang na nagko-compose ng kanilang resume. Katulad po ito sinabi ko rito, I am a skilled aspiring cook who is looking forward to supporting business owners with their food service needs so that they could focus more on their business and personal lives. My goal is to lessen the client's workloads and take part in operating the kitchen in the many aspects they need help with and to contribute to the company's success story. O di ba? Sa next part naman po, we can add our educational background or educational history. Yan. Dito nyo ilalagay yung inyong mga schools na inattenan ninyo. Yan po. Sa akin, simple lang. Bali, yung pong course na tinapos nyo, which is this one. And then yung school or institution na inattenan ninyo. And then I just put this thing. Ano ba tawag dito? Itong slash na to. And the year. And then, yun po. Ganyan lang kasimple. At syempre, kung merong mga awards kayo na natanggap, pwede nyo pong ilagay dyan or special mention. Next part naman po, dito natin ilalagay yung ating work experience. Yan. Yan po. Ngayon, meron kasing mga ibang mga subscriber tayo, yung mga iba tayong OTG friends na wala pang mga work experience. Dito po sa part na to, kung wala talagang mailagay, pwede nyong ilagay rito yung mga OJTs. May mga tinatawag po tayo na mga immersions or pwede rin yung mga voluntary work. Pwede po natin ilagay para magkaroon ng laman yung ating work experience. Pwede rin nyo pong idagdag din dito yung mga seminars and mga trainings na inyong inattenan. Kung sa case-to-case basis naman po at wala talagang mailagay, ay pwede nyo na lang itong leave it blank. Wala namang problema yon kung sakasakaling wala. Ayun naman po yung next part na ilalagay natin ay yung skills and qualifications. Kung halimbawa nga, katulad nung nilagay ko rito, ayan, konti lang yung ating work experience or yung iba nga na totally wala, yung mga nag-uumpisa pa lang. Dito naman tayo ngayon magpo-focus sa skills and qualifications. Dito tayo babawi. Dito po natin ilalagay yung mga lahat ng ating mga kayang gawin. Kung tayo ay sakasakaling matatanggap sa trabaho na ina-applyan natin. Para po kahit na kakaunti pa yung ating experience or wala pa tayong experience, aware po si client o yung employer kung ano yung i-expect sa inyo at kung ano yung mga capable kayong gawin. Dito po maisasuggest ko na gumamit tayo ng bullet points. Tulad nito, yan, kursonada ko yung bullet point na yan. Ngayon po, kung tayo ay nag-a-apply na cook, ano ba yung mga kaya nating gawin o yung mga services na kaya nating i-offer sa client or doon sa ating ina-applyan. Ngayon po, ito yung mga basic skills and qualifications na isang cook. Ito yung mga magandang example. Pwede nyong ilagay dito. Food preparation, proficiency in various cooking techniques, baking, roasting, sauteing, grilling, yan yung mga yan. And then, syempre, kailangan knowledgeable tayo. Ingredient selection sa mga iba't ibang
ingredients at saka yung mga properties sa kusina. Ha? Knife control and cutting skills. Ito, mahalaga rin po ito. Isang napaka-importanting skill ng isang nag-a-apply na cook kung paano mag-handle safely at efficiently. Safe at saka maayos na paggamit. Sense of taste and smell. Siyempre, mag-handle po tayo ng iba't ibang klaseng pagkain. Kailangan alam natin paano ang smell pa lang nito kung masarap. At saka yung taste, siyempre. Flavor matching and seasoning. Yan, isa rin po yung importanteng aspect. And hindi mawawala, food decoration and presentation. Isang napakagandang skill po ito para siyempre ma-enhance yung appeal ng ating mga piniplate, mga nilulutong pagkain. At meron pa pong isa, ito, pastry making. Kung ito naman po ay kung alam nyo lang, ha. Kung hindi nyo naman alam, wag nyong ilagay para hindi mag-expect yung ating mga client, ha. Kung alam nyo lang po, saka nyo po ilagay. Ayan po, para sa akin ay okay na po ang ating resume. Ito po yung isang traditional resume. Sa bottom part, kung gusto nyo pong ilagay yung mga awards and achievements, pwede nyo pong ilagay. Nakakadagdag din po yan, pero hindi naman talaga siya necessary. Tapos, meron mga iba po na naglalagay ng mga character reference. Pwede rin nyo pong ilagay din yon. Pero, kung sakasakali naman talagang kailangan yon, hihingiin yon ni employer or ni client. Saka nyo na lang po ibigay. And then, para doon naman po sa mga baguhan lang, mga first time na gumagawa ng resume, mga walang experience, pwede nyo na lang ilagay doon sa bottom part dyan yung certify that the above information is true and correct to the best of my ability, and then pwede nyo lagyan ng signature. Yun po. Okay na po iyon. Sa paggawa nga po ng resume, meron ding mga iba't ibang platform na pwede nyong gamitin. Kayo na rin po ang pumili. Yung pong ating video for today ay ang paggawa ng traditional resume. Ngayon po, kung meron nga kayong makita sa mga online platform, i-edit nyo na lang po. Gamitin nyo yung template nila. Tapos, para maging medyo modern, ha, yung inyong resume. Sana po nakatulong. At kung nagustuhan nyo po ang video natin for today, kindly subscribe, follow, like, share, and please hit the notification bell so that you will be updated with our upcoming videos. Paki-comment down below po kung may gusto kayong tanungin. Susubukan nating sagutin in future videos. Good luck po sa inyong pag-a-apply. Kita kits and God bless.